Sinundan ni Portia si Theodore at nakaupo lang ito sa balkonahe ng kwarto nila. Theodore, aniya rito. Tumabi siya rito at hinawakan ang kamay nito. Why does he have to be here? Reklamo nito. Halata ang inis sa boses. Kumalma ka muna, aniya rito. He's having anxiety dahil sa pagbisita ng ama nito. What if he'll do something again? Mapapalagpas ko pa noon dahil pwede ka pang lumaban if ever, pero ngayon hindi na. Buntis ka, Portia. Ayaw kong ma-stress ka lalo sa kanya, sagot nito. Umiling naman si Portia at huminga ng malalim. Mukhang sising-sisi naman siya sa mga nagawa niya, Theodore. Sa tingin ko naman ay seryoso siya kanina, aniya rito. That's nonsense. Asek nito. Huminga na lamang ng malalim si Portia at napakunot noon nang maramdaman ang sakit sa kanyang dibdib. Saglit lang yun pero masakit. Are you okay? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Theodore. Tipid na nginitian niya ito at tinanguhan. Alam kong wala akong ideya sa nangyayari sa inyo ng ama mo. Wala akong alam sa mga hinanakit mo sa kanya at ayaw kitang pangunahan. Pero kung mabigat na, nandito lang ako. Sabihin mo lang at dadamayan kita, malumanay niyang wika. Tinitigan naman siya ng binata at umiwas ng tingin sa kanya sa kanapabugan ng hangin. I don't want you stressing with my problems. I'm fine, it's just that his sudden change of attitude is scary. Baka kung ano pa ang gawin niya sa inyo ng baby natin, aniya rito. Ganoon ba talaga kasama ang daddy mo? Tanong niya rito. He was just influenced by that slut, galit nitong sagot. Theodore, hindi naman sa ini-invalidate ko ang feelings mo, pero I am still hoping na mahanap mo sa sarili mo na mapatawad ang daddy mo. Hindi man fully, at least kahit kaunti man lang. I'm sure he'll be happy. After all, mas masaya pa ring mamuhay noong na walang puot sa puso natin. Isipin mo lang na hindi mo to ginagawa para sa kanya. Ginagawa mo to para sa sarili mo, for your own peace. For us to be happy, kailangan happy rin ang loob natin. Ayaw kong nakikita kang nabubuhay sa puot at galit, wika niya rito. Kumunat naman ang noo ni Theodore at huminga ng malalim. It takes time, sagot nito. What if time's running out? What do you mean? Narinig mo naman siguro, di ba? Complicated na ang sakit niya. Anytime ay pwede na siyang mawala. He's hoping na maging okay kayo kahit papaano habang buhay pa siya, malumanay niyang sambit. Malayo naman ang tingin ni Theodore. Hindi ko lang matanggap ang mga nagawa niya noon sa amin ni Mommy. I felt so betrayed. This hatred is here because of him. I never wanted this in the first place, malungkot nitong saad. Napaisip lang ako, bakit kung kailan nawawalan na ng oras ang tao ay saka lang sila humihingi ng tawad? Bakit nung malalakas pa sila ay hindi man lang nila naisip yun? Takot ba silang mapunta sa impyerno? Kung takot sila sana noong malakas pa hindi sila nag-aasal, Judas, wika nito. Ramdam naman ni Portia ang ibig nitong ipahiwatig. Ang unfair naman noon lalo na sa mga sudden death ang cause ng pagkawala, dagdag nito. Napaisip naman si Portia, even wonder kung genuine ang paghihingi ng tawad kung kailan wala ng oras saka pa magsisisi. Nung capable pa, akala mo kung sinong mga hari. Hindi ko nasisip yan ani Portia at natawa. Tiningnan naman siya ni Theodore. Mabilis lang akong magpatawad, Portia. Hindi ako yung tipo ng tao na nagtatanim ng galit. But my dad, iba siyang case. Dahil siya ang dahilan kaya lumaki akong masama ang loob, instead of making peace with me ay lalo niya pa akong binigyan ng rason para kamuhian siya. Wala naman akong kaaway, at kung meron mang magtatangka hindi makakaabot ng finish line. Ginagawa ko ng paraan dahil ayaw ko ng gulo. Mabilis maubos ang pasensya ko. But don't worry, I'm still hoping na ma-realize ko pa rin kaya ko siyang patawarin. With that woman on his side sigurado akong matatagalan, anito. Naiintindihan kita, ganoon din ako nung una. Noong mag-asawa ulit si Papa, nahirapan akong tanggapin agad. Kasi akala ko mahal na mahal niya si Mama. Bakit may pamalit agad makalipas lang ang ilang taon? Sumama rin ang loob ko dahil akala ko nakalimutan niya na agad kami ni Mama. Pero nagbago yun noong dinala niya si Tia sa libingan ni Mama at pinakilala. Maswerte rin kahit papaano ako dahil mabait si Tia. Pinunan niya ang pagiging ina sa akin. Kahit hindi niya ako tunay na anak ay tinuring niya akong isa. Inalagaan ako at pinalaki ng maayos.
Minsan nakikita ko ang pag-aalaga ni Mama sa Kin sa katauhan niya. Nakita ko na ang rason kung bakit minahal din siya ni Papa, kwento niya rito. I'm happy for you. Mabait kasi ang tiya mo at may malasakit sa kapwa. Hindi rin gaaman sa pera, layang babae ng ama ko, lahat na yata ng kasamaan sa mundo nilunok niya, anito. Hindi naman napigilan ni Portia ang sarili na matawa sa sinabi nito. Ano ba, saway niya rito, okay lang naman sa Kin na mag-asawa siyang muli. Leon sanang babaeng kung hindi man mapantayan si Mommy, at least man lang kahit papaano yung aalagaan siya ng maayos. But what the heck, kung I-rate ng 1 to 10 nasa 0 ang babaeng yun. I don't even consider Hazel as my sister dahil halata namang hindi yun anak ni Daddy. Alam kong alam niya, hindi na rin niya siguro inuungkat dahil matanda na siya para sa mga drama. Noong wala naman siyang pakialam sa mga nararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Lalo na sa Kin, sambit nito. Samandal siya sa balikat ni Theodore at napapikit. Bakit? Tanong nito. Huwag nating iparanas sa mga anak natin ang mga hindi magandang naranasan natin, mahinang aniya. I'm sure of it. Ayaw kong pagdaanan nila ang sakit na naramdaman ko, wika nito. Paano mo pala nalaman na nandito ang daddy mo? Tanong niya rito. Well, I installed a CCTV here, it's connected to my phone, sagot nito. Napailing na lamang si Portia at napangiti. Kinabukasan ay maaga siyang gumayak para sa check-up niya. Nag-notify rin kasi ang OB niya. Pagdating nga niya roon ay kaagad nang umiti ito sa kanya at inesikaso siya. Binigyan siya ng vitamins at narinig na rin niya ang heartbeat ng kanyang anak. Nang matapos nga ay masaya siya dahil normal lahat. Actually, Dr. Rojas wants to talk to you. Naalala mo ba yung doktor na nagbigay sa iyo ng number? Leon yung doktor na nag-asikaso sa iyo sa emergency room, wika nito. Talaga po, yes, puntahan mo lang siya sa office niya after this, nakangiting sagot nito. Tumango naman siya. Pagkatapos nga ay hinanap niya iyon at natigilan nang makitang heart specialist ito. Kumatok siya at kaagad ding pinapasok. Napatayo naman ang doktor at nilapitan siya saka kinumusta. Gusto niyo raw po akong makausap? Tanong niya rito. Tumango naman ito at huminga ng malalim. May kinuha itong mga papel at ibinigay sa kanya. Ano po to? Tanong niya rito. Miss Suarez, nung nasa emergency ka, napansin kong may problema sa katawan mo. It's not just about your pregnancy but it's different? Saad nito. Napakunot noo naman si Portia. Ano po ang ibig niyong sabihin? Kinakabahan niyang tanong. You have heart disease Miss Suarez, wika nito. Hindi naman siya makagalaw at pakiramdam niya ay sumaklob bigla ang langit sa kanya. She was so shocked. But it's still curable. We have to run some tests para masigurado at ma-prepare ang mga kailangang medications, dagdag nito. Napapunas naman si Portia sa mata niya. Pero, okay naman ako Doc. Wala akong naramdamang kakaiba sa katawan ko, aniya rito. Baka nagkamali lang kayo, dagdag niya pa. I'm sorry Miss Suarez. Anito at huminga ng malalim. Sunod-sunod naman ang pagtulo ng kanyang luha. Paano na po ang anak ko? Buntis po ako, aniya rito. Don't worry, magagaling ang mga doctors dito. Isa pa, nandito ako, I will personally handle your case para matuunan kita ng pansin. I will do everything para gumaling ka, sambit nito. Bakit po? Tanong niya rito. Natigilan naman ang doktor at huminga ito ng malalim. May kinuha ito sa drawer niya at ipinakita iyon sa kanya. Kinuha niya iyon at napatikip sa kanyang bibig. Ako dapat ang aasikaso sa mama mo noon, kaso hindi ko nagawa dahil kailangan kong umalis. I was so disheartened dahil gusto kong tulungan siya. Nalaman ko na lang na nawala na siya. And seeing you in that state at sa ganoong sitwasyon pa ay nanaginip ako. Napanaginipan ko ang ina mo. Tila ba sinasabi niya sa Kin na alagaan kita. Hindi ko siya natulungan noon dahil sa commitments ko sa ibang tao, kaya sisiguraduhin kong matutulungan kita, sagot nito. Masiyadong shockang sa kanya ang lahat. Hindi pa iyon ma-process ng mabuti ng utak niya. Gagaling pa po ba ako? Tanong niya rito. We can do medications. Maraming paraan Miss Suarez, subalit mahihirapan tayo ngayon dahil buntis ka, sagot nito. Huminga naman siya ng malalim at tumango. Sa ngayon, imomonitor natin ang health mo. Iwasan mo ang stress at rigorous activities.
Huwag kang mag-aalala at marami namang may kagaya mong kondisyon at buntis din. Safe ng anak at walang naging complications, nakangiting wika ng doktor. Magandang balita iyon, pero hindi niya makuhang maging masaya dahil hindi naman nila hawak ang kanyang buhay. Tumungo lamang siya rito. Here, sa mga araw na to bumalik ka rito para magawa ang iilan pang mga tests. Kinuha niya ang papel at maingat na inilagay iyon sa kanyang bag. May balak ka bang sabihin to sa asawa mo? I think mas better na alam niya para rin aware siya sa sakit mo, sambit nito. Mabilis na umiling naman siya. Kung pwede po ay huwag niyong sabihin sa kanya. Ako na po ang baalang magsabi. Sa ngayon kasi hindi ko pa po kayang sabihin sa kanya. Hahanap ako ng timing, saad niya rito. Tumungo naman ang doktor. I understand. Huwag mong kakalimutan ang bilin ko. Iwasan mong magpagod. Doble ingat na rin ang gawin mo, bilin nito. Thank you po, aniya rito at tumayo na. Nang makalabs ng opisina nito ay napaupo siya sa waiting area sa labas at tahimik na umiyak. Nayakap niya ang kanyang sanili at kinagat ang kanyang labi para pigilan ang sariling humagulgol. Lord, ano ba to? Akala ko tapos na, akala ko sasaya na ako, mahinang aniya at sumangot. Huminga siya ng ilang beses para pakalmayan ang sarili. Ilang ulit pa bago niya napagpasyahang umalis. Ayaw niya munang umalis at baka umiyak lang siya pagka-uwi niya. Ayaw niya munang malaman ng mga mahal niya sa buhay. Paniguradong malulungkot sila. Umaasa naman siya sa sinabi ng doktor. Magagamot siya. Magiging okay sila ng anak niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan at tahimik na hunekbi. Gagawin ko ang lahat maging okay ka lang, aniya at nag-inhale-exhale. Tumayo na siya at pumara ng taxi saka nagpahatid sa mall. Mamimili siya ng grocery sa bahay nila, para kahit papaano ay mawala muna ang iniisip niya. Habang namimili nga ng fresh milk sa malaking fridge ay ramdam niyang may nakatitig sa kanya. Lumingon siya at gulat nang makita si Gemma. Parang napabayan na ang sarili nito dahil basta na lang nainipit ang buhok at namamaga ang mata. Akmang aalis siya nang tawagin siya nito. Portia. Umalis na siya at baka awayin na naman siya nito. Ayaw na niyang ilagay sa alanganin ang buhay ng anak niya kaya hindi siya nakinig. Portia, mag-usap tayo please. Nagmamakaawa ang boses nito. Hinawakan nito ang braso niya kaya agad siyang lumayo. Tiningnan niya lang ito at kinunutan ng noo. Please, mag-usap tayo, sambit nito at maiiyak na. Iniwas niya ang tingin dito. Para sa ano? Nung last na kinausap kita ayaw mong makinig. Ayaw mo akong makita, para sa ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Sagot niya ito. Tumulo ang luha nito at sumangot. Pwede bang doon tayo sa labas? Ang dami kong gustong sabihin. Ang dami kong dapat na ihingi ng tawad. Ang dami kong kailangang sabihin sa'yo. May malapit na kafe rito, pwede ba doon tayo? Suhestyon nito. Nag-aalangan naman si Portia subalit pumayag na rin. Sige, tipid niyang wika at lumabas na sila ng grocery store. Pumasok na sila sa loob ng kafe. Ano ang you? Tanong ni Gemma sa kanya. Tubig lang, sagot niya. Hindi dahil sa ayaw niyang kumain kasama si Gemma, talagang wala siyang ganang kumain. Sa dami ng mga nangyari hindi niya yata kayang lunukan kahit anong pagkaing ihain sa kanya. Kumusta ka na? Tanong nito. Mukhang nag-aalangan pa ito. Okay lang ako, sagot niya rito. Portia, hindi ko dapat ginawa yon. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Mali ko na hindi kita pinakinggan. Maling-mali na ikaw ang sinisi ko sa nangyari. Wala kang kasalanan pero ikaw nagpinagbuntunan ko ng galit ko, sambit nito. Tiningnan lamang ito ni Portia at huminga ng malalim. Kung sayo ba nangyari iyon gagawin mo rin ang ginawa ko? Tanong niya rito. Mabilis na tumungo naman ito. Oo, sigurado akong gagawin ko ang lahat para maging okay tayo, aniya rito. Ngumiti naman ng tipid si Portia rito at inilingan. Sigurado akong hahayaan mo lang ako. Kita naman niyang natigilan ito. Gemma, kinaibigan mo ba talaga ako dahil nakikita mong okay akong kaibiganin? O kinaibigan mo lang ako dahil wala kang choice? Kita naman niyang tila natigilan ito. Portia hindi, alam mong totoong kaibigan ang turing ko sa'yo, sagot nito. Gemma, hindi ako nasaktan dahil sa nagalit ka sakin regarding kay Tim. Kasi alam ko naman at naiintindihan kita kung bakit. Alam ko ring hindi mo ako kalaban. Na-overwhelmed ka lang sa nangyari at nasaktan.
Ang hindi ko lang matanggap ay ang hinusgahan mo ako kaagad base sa kung ano ang nalaman mo sa nakaraan ko. Ang nakaraan kung ako lang ang nakakaalam ng totoo. Masakit iyon sa akin dahil akala ko, tunay ang pagsasamahan natin. Pero sa isang pangyayari bigla-bigla ay na-realize kong nagkamali ako, mahinahong niyang sambit. Kaagad na tumulo naman ang luha ni Gemma. Alam mo, masaya ako na naging kaibigan kita sa kunting panahong iyon. Totoo ang ipinakita ko sa iyo. Talagang tinuring kitang kaibigan. Hindi ko kayang magkunwari na wala lang. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ko ginusto ang halik na yon. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Theodore. Alam niyong dalawa na may ka-live-in na ako. Imbis na intindihin mo lahat, nagpadaig ka sa galit mo. To the point na kinalimutan mo na kaagad ang pagkakaibigan natin. Worst, muntik pang mawala ang anak ko dahil doon. I can't risk my life again. Huwag kang mag-alala, pinapatawad na kita. I'm sorry rin kung may nagawa akong mali. Kung may pagkukulang ako bilang kaibigan mo. Kung isang araw magkita ulit ang landas natin, papansinin pa rin kita, but not like the way how it was before, wika niya nito. I'm sorry talaga Portia, hindi ko sinasadya, hindi ko alam na buntis ka, anito. Kung nalaman mong buntis ako noon gagawin mo pa rin ba yon? Tanong niya rito. Umiling na lamang si Portia at tipid itong nginitian. Mabait ka, Gemma. I treasured you, dahil bihira akong makipagkaibigan. I hope these happenings will serve as a lesson na rin sa iyo. Makinig ka muna, huwag mong peralin ang galit mo. Ako man ay hindi nakaligtas sa ganiyang pakiramdam dahil minsan ay inuunahan din ako ng galit ko. Pero wala akong ibang naani kung hindi hinanakit at pagsisisi. Kapag nakapagbitiw na tayo ng salita mahirap na iyong bawiin. Masyadong powerful ang lumalabas sa bibig natin. Hindi nga nasasaktan ang panlabas, pero kaya nung wasakin ang buong pagkatao natin. Huwag mo ring husgahan ang tao base sa nakaraan niya, base sa kung ano ang sabi-sabi. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ng isang tao. Hindi mo alam kung ano ang klase ng trauma ang dinanan niya para lang malagpasan iyon maling-mali na basta-basta mo na lang inuungkat. Aniya ito. Luhaang tiningnan naman siya ni Gemma. Bata ka pa, Gemma. Kagaya mo, araw-araw rin akong natututo. Araw-araw rin akong sinusubok. Okay lang sa akin kahit ano pa man ang desisyon mo, Portia. Mapatawad mo lang ako sobrang okay na ako. Alam kong deserve ko rin kung ano man ang nangyayari. Thankful talaga ako na naging magkaibigan tayo. Ang dami kong na-realize, saad nito. Tumango naman si Portia. Masaya ako at okay kayo ni baby. Mag-iingat kayo palagi at huwag kang pa-stress. Hindi ako mapapagod na magsabi ng sorry sa iyo, wika nito. Mag-usap kayo ng maayos ni Tim. Gusto ko lang klaruhin sa iyo na ni Katie Ting ay wala akong gusto sa kanya. Hindi mo ako karibal, okay? Alam ko naman na may gusto siya sa iyo eh. Hindi kita ipupush sa nararamdaman mo kung alam kong wala rin siyang nararamdaman sa iyo. Ewan ko nga roon at ano ang pumasok sa utak niya at bigla-bigla umikot. Hindi ko rin maintindihan ang kolokoy na yon. Gumawa pa ng dahilan para hindi tayo magkaintindihan, aniya rito. Gusto ka nga niyang makausap, kaso nahihiya siya. Nung pumunta siya sa hospital pinalabas siya ng security, inutos ng boyfriend mo at galit na galit. Takot na takot nga ako nung panahong iyon. Pero dahil sa pag-aalala ko sa iyo hindi ko na napansin. God knows hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa inyo ng anak mo, wika nito. Okay na yon, tapos na. Ang importante ay ngayon, kahit papaano ay naliwanagan din ako. Sana huwag mong masamain ang desisyon ko, aniya rito. Umilin naman ito, mapatawad mo lang ako sapat na yun sa akin, sagot nito. Pwede ba kitang yakapin? Dagdag ng dalaga, tumayo naman si Portia at niyakap siya. Napapikit siya at pinigilan ang sarili na umiyak. Mas okay na rin sigurong dumistansya na siya rito. Ayaw niyang lalo itong maging malungkot kung ano man ang mangyari sa kanya sa hinaharap. Ayaw niyang may ibang tao pang ma-attach sa kanya dahil masasaktan ang mga ito kapag nawala siya. Ayaw man niyang mag-isip ng masama pero alam niyang hindi niya hawak ang panahon. Matapos nga nagkanilang pag-uusap ay umuwi na rin si Portia. Pagdating niya ay tumatawa mag-isa si Genggeng habang nanunood ng palabas sa TV. Hindi niya ito tinawag bagkus nilapitan niya lang at tinabihan. Oh Portia, ikaw talaga, hindi ka man lang nag-ingay, anito at hinila siya sa tabi nito saka inilapit ang kinakain nitong cropak.
Ang ganda ng palabas comedy, saad nito. Tumango naman siya at nakinod na rin. Nakamasid lang siya sa ekspresyon ng mukha ni Genggeng. Oh, bakit? Tanong nito. Ha, ba't ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? May nang-away bi? Ano ba ang nangyari? Tanong nito sa kanya. Mabilis na pinunasan naman niya ang kanyang mukha at inilingan nito sa kamalapad ng initian. Wala no, naawa lang ako sa kalaban ng bida, sagot niya rito. Talaga, paninigurado nito. Tumango naman siya at uminom ng juice. Ang ganda na aniya at tinuro ang palabas. Ramdam niyang parang may tumutusok sa kanyang puso. Masakit iyon at pakiramdam niya ay nasasakal siya. Kinagabihan nga ay masayang umuwi si Theodore. May dala itong bouquet ng flowers at basta na lang na inilagay sa lap ng nobya niyang nakatalikod na umupo sa couch. Napalingon naman ito sa kanya at kaagad siyang niyakap. Flowers for you pretty woman, anito? Thank you, sagot ni Portia at sinamyu pa iyon. Sige na, mamaya na ang lampungan. Kain na muna kayo, ani Genggeng na nakangiti habang nakatingin sa kanila. Ikaw naman ang kakainin ko mamaya, bulong ni Theodore sa tainga niya habang nakahawak sa kanyang baywang. Natawa naman siya at pabirong hinampas ang balikat nito. Habang kumakain nga sila ay nagkukwentuhan. Magkakaanak na kami ni Portia, wala ka pa ring jowa Geng, sambit ni Theodore. Natigil naman sa pagmuya si Genggeng at sumagot. Mukha lang wala pero marami ang nagkukumahog sa kin. Buto nga pinag-aagawa ng mga aso, ako pa kaya. Natawa naman si Portia at itinaas ang kanyang hinlalaki. Grabe sa galing sumagot, aniya rito. Buti naman ay may pumatol pa kahit papaano, wika ni Theodore. Oo naman, handa ako sa kahit anong laban. Lapitin ako ng mga foreigner, proud pa nitong wika. Ganoon ba? Akala ko wala may kakilala sana akong irereto sa'yo. Half Spanish, tauhan ni Blue, sambit ni Theodore. Nako, huwag na huwag kang maniniwala sa sinasabi ko kanina. Gino joke time ko lang kayo. Saan siya? Ano ang pangalan? Ilang taon na? Aniya, tila interesado. Natawa naman ang dalawa, kahit kailan talaga.